hapon atong tanan. Andam na bata? Okay, so maayong hapon atong tanan o salamat kaayo sa higayon again nga ako mo ay gitugutan nga magdala sa mensahe sa Dios sa inyong Pastor's Appreciation Sunday. Okay, karong hapon atong isgutan ang baliktad sad sa atong mensahe kaganinang buntag. Atong gisgutan unsa may duty sa man of God, sa mga believers. Karon ang atong isgutan, the believers' duty to their pastor. Unsa may duty, unsa may obligation, unsa may kanang angay buhaton sa mga membro ngadto sa ilang pastor. So nakarealize na bata nga importante di ay nga naatay pastor. So importante sad nga makaibaw ka unsay angay buhaton sa mga membro ngadto sa ilang pastor. Are you ready? Ready na ta? Ato pag yun ang iparedy lisostan magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, thank you so much for your blessing. Thank you for the strength and thank you, Lord, for the food nga nagbaha, Lord, o perting busuga. Tabangi, Lord, ang matag usa nga dili makatug, dili magduka karon sa pagpaminaw sa mensahe. And please allow me, Lord, to deliver your message according to your will, with your boldness and power, O God. Please lend it to me this afternoon. And let this be done, Lord, for your glory, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. It is true that the pastor is worthy of double honor. No, kay usa sa rason diha ang iyang problema gipas-an subla pas double. Hello? Ang mga membro pwede ra ka di magpakabana sa imong isig ka membro. Kung magproblema sila, bahala sila. Pero ang pastor, tanang problema sa membro, problema na sa pastor. Ang kasakit kay dili tanang kalipay sa membro, i-appeal si pastor. Basta kasakit atong adtuon si pastor, imbitaron nato sa atong kuan problema. Oh. Pero naay mga kanang kalipay nga pangitabo, sometimes walay appeal si pastor sa lista. I-appeal po. Hello? Murag di sila agree da. I-appeal po. Naay birthday party. Nindot maginang naay word of God ba? Di man no? Di pa mo ana, di na mo mubayad og kana bitong para wiris-wirisan mog tubig before mo magsugod. Di ba? Libre ang paghatag sa mensahe sa pastor. So, muna yung nakanindot. So, kaning atong mensahe karon tulo ra gihapon ang mga basic ug importante kaayo nga duty sa usa ka believer ngadto sa iyang pastor. Number 1, ready na, ballpen, lapis, ang notebook. Sige, ready. Number 1, respect their leadership. Respect their leadership. Wala mo gibutang sa Ginoo diha to compete with the leadership of the pastor. Ang office sa pastor, respetuhan gyud na siya. Are you listening? Moabot ang panahon nga doon na mga deacon. No, magkadako ang simbahan, magkadaghan ang membro. Unya dili na maato sa pastor ang pag-atiman. Kinahanglan na anay mo handle ani nga ministry, nay mo handle ani nga ministry, nay mo handle ana nga ministry, but it is not a competition sa office sa pastor. Kay ang trabaho sa mga deacon mag-atiman sa ministry. To serve tables. Are you following? So ang pastor ra gyud gihapon maoy magdumala sa tanan. So naay leadership nga gihatag sa Ginoo sa iyang tao og respetuhan gyud na siya. Unsa may duty sa mga membro ngadto sa ilang pastor to recognize pastoral authority and submit with humility, knowing they labor for your spiritual well-being.
Mayon ganitag spiritual well-being mas importante kaysa physical. Naminaw ta? Mas importante kaysa physical. So, unsa ka importante ang spiritual kaysa physical? Ang spiritual, anion na lang nato pagtubag, ang spirituhano natong kinabuhi, maoy gibayra ni Kristo didto sa cross. Not the physical. So, ang giatiman sa pastor, ang pinaka-importante nga part sa atong kinabuhi. Unya, dili ra magyud na ma-deny mga igsoon, nga dili lang diha kutob sa espirituhanon, hasta sad sa physical. Muatiman sa baya ang pastor. Do you agree? Dili man ka mapasagdan sa pastor yun, magtanaw ang pastor nimo nga ikaw na problema ka, dako kay kag gipas-an nga problema, di man na piyungan sa pastor in town. Nakuha ninyo? So, ni beyond pa yun, ni go beyond ang man of God sa giintrigo sa Ginoo niya to oversee the spiritual side of the children of the Lord. So, muna yung nakanindot. So, dapat respetuhan yun sa mga members, i-recognize yun ang iyang authority, unya mo submit yun ka with humility. Pasabot ana, dili perfect ang pastor, kay tao raman na. Gitawag na silang angel. Ang mga pastor, gitawag og angel sa Bible, but dili gikan sa langit. Gikan na sad sa ginuba sa yawa, giluwas sa Ginoo, gitagaan og misyon. O mao nang nahimo siyang pastor. So meaning, naagihapoy sinful nature. Naagihapon siya sa unod. Kanindot naman lang pastor, kung ang tanang magpastor ba, tagaan nag-espesyal nga body. No? Di na gyud makasa ba? Ang pangutana, maminaw ba mo gihapon? Og tarong. Sabot, anghel na ba? Anghel na gyud tinuod. Barog diri, no? Anghel Joel Egok. Anghel na ba? Di man. So naay flaws gyapon. Nagyapoy mga weakness. Kay parihar man tang natay weakness mga igsoon. Pero di manggod ang pagkatao maoy gitumbok sa Ginoo nga atong respetuhan. Ang office. Diin man gikan ang office, gikan sa Ginoo. I will give you pastors. Di ba? Dili person. Ang pastor is an office nga gihatag sa Ginoo sa iyang pinili nga maoy respetuhan sa matag usa. The office of the pastor, the leadership, ang iyahang title, isip usa ka pastor, maoy atong respetuhan. Nya, tanawan ang iyang labor diri, knowing they labor for your spiritual well-being. The very important part of our life. Hebrews 13. Hebrews 13. Again, gipangbasa na ni kaganina, ato na lang ni i-explain. Hebrews 13:7. Unya, lukso ta sa 17. Ingon sa verse number 7, remember them. Na, pag ingon palang dihag, remember them, hinumduman. Kinsa man na, which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Bugat kayo ng statement. Una pa lang, hinumdumi ang imong pastor. Unsa man to iyang gitudlo, unsa man to iyang baruganan, unsa man to iyang pagtuo, sunda. Ayaw og kanang kontraha. Sunda. Grabe ang pagtuo sa atong pastor. Uy, pasalamat ka kung ang pagtuo sa pastor dako. Kay pasabot, nindot kaayo ang imong sundon. Matakdan man gyud ang mga membro madugay basta mosunod ka sa pastor, matakdan jud ka madugay. Nakuha ninyo? Mamito na ang mga apostoles, ang pinakadako og agi si Apostol Paul. At tanawa pila ka buk na takda niya, Barnabas, Silas, kinsa pa Timothy. O tanawa ra gud na si John Mark nga nagpabadlong permerong bahin sa iyang ministry kay wala ni padayon. Pero praise the Lord, kay sa katapusang bahin nga si Apostle Paul gipriso na ingon si John Mark dad-a kay profitable na siya. Tanawa ra. No, dili gyud nato ma-underestimate kay primero nag-away gud si Barnabas ug si Paul.
Ingon si Apostol Paul, Barnabas, tuyuko na to atong giwalihan atong first missionary journey. Atong follow-upon kung unsa nay nahitabo sa atong gipantudluan. Ingon ni Barnabas, sige, dad-on ako sa Mark. Ingon si Paul, ayaw, namiya man na. Di gyud maayo dad-oning, di mo padayon oy. Unya kay pag umangkon magod ni Barnabas si John Mark, mo na si Barnabas ningon dili, ganahan ko na agyon si John Mark. Ingon sa Apostol Paul, di lagi nag-away silang duha. O di ba? So sana nag-away sila, mo to nagka-separate na. At tanawa, si Barnabas ug si John Mark nangadto sa Cyprus nanguli, mamuntoy hometown nila. Pero tanawa si Paul and Silas, sila'y nag-follow up. Kinsa may gisundan sa story? Si Paul and Silas. Nawala na sa istorya si Barnabas o si John Mark. Pero pasalamat ta kay si John Mark, nahibalik yun in town, nahibalik. Di ba? So ayaw ka discourage kung John Mark ka karon. Ayaw ka discourage kay moabot ang panahon, tanawa ha, who wrote the book of Mark? John Mark. Profitable. Nalipay si Apostle Paul sa end part sa iyang ministry. Though sa first, ingon si Paul, ayaw pakuyuga. Pero pag-abot na sa tumoy, ingon si Apostle Paul, dad-a. Painomdom niya, dad-a si John Mark, kay profitable na siya, nako sa ministry. So, mo na, di yun na to malansangan. So, because of the leadership, mga kaigsunan, na ay masundan ang mga nag-backslide. Malipay mo, nga na ay nag-lead. Malipay mo. Mo na, i-honor yun na nato ang leadership, ang office sa pastor, kay maunay atong mura og kanabitang sumbanan. Maunay ato ang murag tawag na buhon nga dili tama saag ba, no? Og sa kuan pa mo nay lighthouse nga bisag nagkagubot-gubot na ni diri adto ta pastor mahusay na atong utok. Ayaw gyud mo palayo. Remember your pastor. So how to remember your pastor para di jud ka kalimot? Ang mga kuan na kay ni mga basic kay ni kano sa iyang birthday. Kano sa iyang birthday? O sa pizza ha? January 15. Oh, dapat kay mo unsa iyahang favorite nga color, unsa iyang favorite nga pagkaon, unsa iyahang favorite nga kanang mga makalipay niya. Sa among simbahan problema gyud sila. Kaya ang akong mga ganahan kana mga electronics, kana mga gadgets, ingon na ba? No? Nya kape diha medyo maka-afford sila kay kape, barato ra man kay nag kape. Di ba? So, tan-aw unsa may kaning gamay nga makapalipay sa pastor, you do it. Yes, man. Hinumdumi. Kano sa ilang anniversary. O, kano sang anniversary? Nanghungay. Dapat nakaibaw mo. Unya dapat na ay mag-initiate ninyo. Uy, anniversary na, hapit ni pastor. Oh, magsabot na yun mo sa may buhaton na to, surprise na to. Maunay inyuhang nindot kayo nga mabuhat. Tay pa naminaw ta? No. Nganong kinanglan man na buhaton? To maintain na ikaw naa kay pastor, to maintain sa imong una-una o kasing-kasing nga naa kay pastor. O pariyaran niya sa ginikanan og anak, nakalimot sila, naday sila ginikanan. O tanawa, sa dihang bata pa, ang inahan in town, hatod kuha sa eskwelahan. Unya, kanang madagma hala, papahaan yun taon ang anak. Unya, pagkahuman, kanang i-comfort pa. Hantod, nagkadako. Karon ang kuana, ang ginikanan, mo na ingnon, ma, hinaya ni mo, oy, pagdali. Nya, napandol ang inahan, napandol, ma, paghihinayo, yaya, po ni mo, itangaan ni mo. Yaya, patanga pa. Oh, usa gibuhat sa imong mama sa dihang ikaw bata pa. Papaan gyud taon nya ingnon papaghinay anak, oy paghinay sakit.
Nya ang kuha na ang anak napando lang inahan tangaan pakauwaw man ka uy. Ingong pag yun kay bawo na siya nga idara na tiguwang na ka pakauwaw. Wala gyud, wag ka katon. Sakit na uy. Respeto gikinahanglan na. No, dili lang kay sa kanang pastor, ginikanan, respetuhan na kay nabaya na sila leadership as parents. So if you know how to respect leaders around you, it will be easy for you to respect your pastor. Kasabot ha? So mao na siya nakanindot kung naatay sumbanan kay di ta masaag. Tanawa sa verse number sa katapusan nga bahin ingon diri whose faith follow. Ato baning nasunod. Kung maingon si pastor, mamalit tag yuta diri sa Cebu sa kadapit. Daghan daw dia. Ingon, dali dia. Wa mo koy makit-an gud. Naghuot, mura naman naghuot diri. Kinahanglan pa ta mo sunog ba una bakante. Luoy ang masunugan niya, di na patupuron. Kung ang pagtuo sa inyong pastor, palitag property, sabayi. Dili ka ningon, grabe nga pagtuo, sobra naman sa ning pagtuo. Ngaroon sa day gusto ninyo, asam ninyo, ibutang inyuhang pagpahungaw sa pagpasalamat sa Ginoo. Di ba? Ang church, lawas, mga tao, no? Tao, mo'y simbahan. Kinahanglan ba nagpuy-anan? So ang inyuhang nadawat sa kanang espirituhanon nga bahin, ang pagpangalagad ninyo sa Ginoo, panalanginan mo, ang inyuhang expression sa pagpasalamat, mao sa nag facilities, building, lot, mga properties, ingon ana, para magamit sa buluhaton sa Ginoo. Kay kung ingon ana ang mahitabo ang pagkahapsay sa utok sa pastor, ang una-una sa pastor naara gyud sa evangelism, asa na sa tadapit o diri dapit ato ning ipenetrate diri. Pero kanang ang pastor pay mangitag unsay kanon. Ang pastor pay mangitag unsay ibayad sa kuryente. Ang pastor pay mangitag unsay ibayad sa rental. Asa naman ang simbahan? Wala ka remember. Nakalimot nga naman day monthly bill ni simbahan di ay. Nakalimot nga mukaon daning pastor di ay. Di ba no? Pero wa magyud na siyang problema ha kay ang kaning offering manggod, kaning offering tithes na magud na padulngan. According sa Bible, ang tudloan na ang tithes di ba kaon? Hello? Di ba ang tithes para pagkaon? So kung ma-faithful lang gyud ang mga membro sa pag-uli sa tithes, mapanalanginan sa Ginoo ang mga membro, dili magutman ang pamilya sa pastor. Happy tanan. Offering, asa man na padung, according sa teaching sa Bible. Para na sa pagpanindot sa lugar. Para na ibayad sa kuryente. Darang sayop sa mga membro. Kung mutayt sila, di maglabgit, di mag-offering. Kung mag-offering, dili mag-tithes. So ang inyong gibuhat, kung magbayad ta sa mga bills, pastor ay kaon. So meron, kung makaon ka pastor, di ta mamayad sa bills. Ngalong ingon nanaon man, waka hinumdum oy. Ang pinakabantayan yun ninyo nga dili mahimong bugat ang simbahan sa pastor. Dili mahimong bugat, ba-burden, pas-anunon. Imbis daghan kayo, bugat na niyong kay dadon. Usay gisulti sa Bible, bisag unsa pay imong buhaton unprofitable for you. Nga naman, nabugatan ang pastor sa iyang pagdumala nimo. So, para dili na mahitabo, respect his office as a pastor. So, how to respect? Remember, ikaduha, verse 17, obey. 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 Hello? Obey them that have the rule over you
and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that much give account, that they may do it with joy and not with grief. Kay kung mahitabo na nga bugat, sakit kadadon sa pastor, ang maangko nimo, for that is unprofitable for you. Dili unprofitable sa pastor. Kung mabugatan ang pastor sa imong kinabuhi, ikaw mahimong unprofitable. So nagnegosyo ka, lugi, nanabaho ka, football. Bisag kung sa imong buhaton, dili mo lampos. Panaminaw mo? So ang imong bantayan yun, nahimo ba ka kung bugat ni pastor, no? O para masiguro nimo, pagunta na, pastor, bugat na jud kay ko, pastor. Bugat na, pag-diet gamay. dili ni sa gidakon, ha? Kana bang gahi kay kadadon, murag wala ra nimo ang schedule sa simbahan. Kani pagsimba nimo sa inyohang kada open sa inyohang simbahan para naay serbisyo, dapat naa ka. Dako na kay nang suporta sa man of God. Oh no, kamo di mo muuyon ana. Oh, kaysa pagkatinuod lang, this is an epidemic na ni siya. Dili lang kay pipila ka simbahan, almost all Baptist churches ingon ani ang mahitabo. Kung unsay attendance sa Sunday morning, dili pareha sa Sunday afternoon. Dili pareha sa Wednesday. Ngano man? Nakalimot sila. Nakalimot sila nga naay pastor nagluto og pagkaon para sa ilang espirituhanog kinabuhi ug wala sila diha para mukaon. O tanawa, kung ikaw ang cook sa inyong panimalay, nagluto na ka, excited kay ka, nga lamias pagkaon, lamias, kanang kuan kay ka ba, excited kay ka nga, kanang ma-appreciate yun eh, akong pagkaon nga giluto, kay special kayo ni, pag-abot na wa man nanganha. Wala man nanganha. So sa may naitabo sa mong linuto, malipay ka. Malipay ka, nagtanaw nga gihaguan mo, excited kay ka, pero ang imong gilutuan, wala ni kaon. Oh, kasi may cook diri, cook. Wala mang luto ninyo, wala. Oh na. Okay na ka ma'am, dili kanon imong giluto. Kaunon yun. Kaunon yun. Alam ba, kaya kaning cook, kung dili kaunon ang iyang giluto, di na na mo luto. Mangluod na. O tanawa sa gibuhat sa pastor, nagampo, nangayog mensahe sa Ginoo, gipuwawan, giandaman, unya pagkahuman ready na ang pastor, barog na sa pulpito ang membro wa. Nakalimot ka sa sakripisyo sa pastor. It is to take care of your spiritual life. Spiritual well-being ang gitarget or mission sa pastor sa imong kinabuhi. So you need to respect their leadership. Number two, support their labor. Support their labor. Diri nimo mapa-express ang imong suporta sa imong pastor sa tangible nga support. Unsay duty sa mga membro to honor and uphold pastors both in esteem and in practical support, acknowledging their tireless work in teaching and guiding. Tireless gyud. Kay sultian ta mo, giaway, gipersecute, gisaway sa mga membro, pero ang pastor mo tudlo ra gyud gyapon. Kabantay mo? Yes, man. Guol kaayo ang pastor, naghilak anang kagabhion kay naay membro nga nirebilde, pero pagkasunod adlaw ang pastor ni barog og nitudlo ra gyapon. Tireless service. Mao ni ang nakanindot, support their labor. So in 1 Timothy, diri ang instruction mga kaigsunan. 1 Timothy chapter 5, 17 to 18. Tanawa, inyo sa nang gi-recite ganina.
Ingon sa Bible, verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Nagkugi, nagtudlo, nagpulaw, nagantos ang pastor sa pag-atiman. Pero unsay nahitabo? Wala gi-count ang pastor as worthy sa double honor. Tanawa. Kay kung ang mga membro may gugmaon pag yun sa tao sa Ginoo. Ingon ani ni. Tan-aw ninyo ba ang well-being sad sa pastor? Kay nagatiman man na sa inyong spiritual well-being. So, gamay ra na siya nga ibalik nimo ang iyang physical well-being. Which is layo ra kayo ang iyahang kanang comparison sa physical ug spiritual. Di ba ningon si Apostle Paul, gifeed ta mo. Normal lang nga morip ko sa carnal things ninyo. O nakasabot mo sa gitulon ni Apostle Paul diha. So meaning, kamo mo'y magtan-aw. Ayay, si pastor kanang kuan panalitan naamoy kanang gipanalanginan mo sa Ginoo na. Nagtukod na mong balay. Nya si pastor kay wa may balay. Sampol lang ni ba? Sampol. So kamo nga gipanalanginan si Ginoo nga nakapatukod mong balay, mag-meeting dayon mo, saom ni nato si pastor wa man ibay. Oh. So do something, ingon na ana ba? Mga material things nga pwede nimo ibalik. Kay usa man na nga makapasupport mga igsoon sa paghago ba sa pastor. Oh. Naliman ka. Singon si Pastor Joel kaganina. Basig ma-aircon na ni sunod. Malipay mo? O niya, ang sunod na sa problema ani, pastor, hinayay, pastor. Okay, mo ginay, problema sa among simbahan. Mahawan diri ba, manago niya. Aircon na diya, manago. Yun, pastor, hinayay, pastor. May klaro niya, galimot, pastor, init kayo, pastor. O niya, kung nanay aircon, reklamo lang yapon. Magawa ko ana, may tabo na. Pero tanawa ha, ang concern ba? Pwede ra ba ya? Okay ra ba ya? Oh? Di ba okay ra mo, wala aircon? Kaya mo pag nanay aircon, pilay saka sa electric bill. O niya na ba kay membro nga mo ingon, nga pastor, pang kurente na to. Wala ra ba? O niya, ang offering on and off, diha ba yan nakuhaan og electric bill sa offering? Lanihilom na sila. Kaya idayon pa ng aircon? Diri lang, pastor. Okay raman diri, pastor. Nya, butangan lang diri og plastic ba? Para, bugnaw diri. Butangan naglungag diha para naay. Nalutsanan sa... Okay naman. Murag di tingali mo okay, ano eh? Pero dapat ikaw si mo badlong sa imong kagalingon. Pag naa na tayo aircon, dili good pwede nga di ta mag-offering. Hello? Kay ulaw kayo maputlan ang simbahan o kurinti. Di ka ba yan? Mahal ang aircon. Mahal ang pagpataod, pero mas mahal ang electric bill. So diha ninyo ma-realize nga ang monthly bill mas dako kaysa presyo sa aircon. Pero nganong gidesire man na sa pastor? Kay usa na nga gisituate sa pastor nga sa iyang paglabor dili ma-in vain. Kay tungod kay nagduka na kas kainit. Unya bugnaw na, nagduka na kas kabugnaw mo, gihapon duka man gihapon. Bisag asa ibutang kung duka unon gyud matuog jud, labanan mo. Na? Labanan mo ang duka mo. Mura ba ka ng basura mo, linisin mo. No, duka mo, labanan mo. Ayaw papildi. So ingon na naglabor ang pastor o niya ang iyahang paglabor in favor sa imuha. So unsay gisulti sa Bible? Unsay gisulti sa 17 ato basahog balik.
chapter 5:17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Klaro kay lang pastor na. 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. So meaning, ikaw ang giugmad sa pastor, tama lang nga mo rip ang pastor sa carnal things. Dili ka imo carnality, kung dili ka ng mga material things. Biblical na, biblical. Oy, paminaw mo. Biblical na. So mo na sa inyong offering, be faithful. Oh. Kanindot ana mga membro sa ninaan tanis pastor og nindot. Mga nindot na kay sa nina ang mga membro niya ang pastor. Why nindot sa nina? Dapat ang double good. So nagpalit mo og kanang, for example lang niya, sample lang ni, wa ko ningon buhatan ninyo. Kung ipalit kag sa nina worth 1,000, dapat ang sa kapastor worth 2,000. Ana ba? Double honor man. Ingon ana siya nga pagpasabot kay worthy man siya nga mukaon sa iyang abot. Tay pa nakasabot ha? Di kay bring na to asa nakatos pastor ay. Na, giadto nag-Jollibee. Naunsa na ni ron. Unsa ka nasuko ka nga imong tithes giadto Jollibee? Unsa may naas Jollibee? Buyog. Pagkaon ba yan naas Jollibee? Unya unsa may gisulti sa Ginoo nga paraan sa ng tithes? Kaon. Angay mong masuko, malain, kung ang inyong tithes gida sa hardware. Pwede ka maingon, pastor. Lalang ko'y kanang kay ubos ni mo gamay, pastor. Nga naman, Brad. Kato akong tithes ba? Gida man ni mo og kanang hardware. Mukhaon day kaglansang, pastor. Gusto sa ko panalanginan sa Ginoo, pastor. Ayaw dada sa hardware, dada sa carbon. Ano ba? Mamalit ka gulay dito. Dada sa kanang kananan. Kay pagkaon magunang tithes. Tay pa nakasabot ha? Kay daghan jud ko madunggan mga membro nga naka-tithes sila, unya butan nila ang pastor unsaon. Na, unya makaibaw ra bata nga kana mga membruhan nga wagtang nas kalibutan. Nya ganahan mo mawagtang sad mo. Ay mo kawagtang ha. So, ato lang ning sundon ang Bible kay klaro man ang gisulti sa Bible. Worthy nga mukaon ang pastor sa iyang abot. So, again, you need to support. Number 3 and last, pray for their strength. Kami mga pastor, nanginanglan, yun may ampo. Si Apostle Paul mismo, nihangyo siya, iampo sa kog apil. O sa duty, to intercede for pastors, asking God to empower their ministry and to protect them from discouragement and opposition. Kay daghan kayo sa ministry nga opposition sa pastor, daghan yun. No? Pagkahitabo na, another wave nga naitabo sa among simbahan, na nasa ni Hawa, ang nakalindot na limang Hawa sa mua, kay mapastor. Mapastor. Daghan naming mga pastor nga sa akong standard sa pag-train ako nila di pa pwede. Pero paghawa na may tigsaw pod, mahimong pastor. Grabe, pag-ion lang pila ka semana, unya pagkauman send out na. Grabe sad. Niko pero akong ginana church ay mo kagool kay faktorita, dili ta budiga. Let's keep on producing hangtod nga makita gyud ta og mga tinuod gyud nga mga sundalo sa Ginoo. Ang mga pastor nanginahanglan pagampo para sa among kusog. All right? Hebrews 13. Hebrews. Tanawa sa Hebrews 13. 18 to 19.
Ingon sa Bible, pray for us. Tama? Usay hangyo ni Apostle Paul, pray for us. For we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. Si Apostle Paul, sure kayo siya sa iyang baruganan. Pero nanginahanglan gyapon siya prayer. Si Apostle Paul, wala siya duda sa iyang mga decision making. Wala siya duda sa iyang mga gihimo nga buluhaton. Pero ningon siya sa mga katawhan sa Dios, pray for me. Iampo ko ninyo, nanginahanglan ko anak. Nanginahanglan ka, Pastor Joel? Ug ampo? Ako nanginahanglan ko ampo eh. Ingon sa verse number 19, but I beseech you, the rather to do this, that I may be restored to you the sooner. Kay si Apostle Paul, medyo nalayo man to siya, i-pray ko ninyo nga, para dili na madugay, mahibalik nako sa inyo ha. Alright? Ephesians chapter 6. Tanawan ng mga request diri sa mga prayers. Ephesians chapter 6. Verse 19 to 20. Ingon sa Bible, and for me, kay gipaampo man ni sila. Diri sa verse number 18, praying always with all prayer. So, gipaampo sila sa mga brethren. Ingon niya si Apostle Paul, and for me, usay reason that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. So, buot pasabot mga kaigsunan, the more members mag-ampo para sa pastor, the more power ang mugawas sa mga pagwali sa man of God. The more prayers. Unya kasi may maka-benefit kung ang preaching power. Kasi may maka-benefit ang giwalihan. Monin nakanindot. So, parehara nas cooking ba luto. Kung panggaon ni mo ang cook, ikaw rin po yung maka-benefit kay lamian man to niya og samot ang kuhan, iyang lutoon. Di man tumuhunong og kanang research ba? Mag-research ko bag-o nga putahe. O, di ba? Unya pagkahuman, patilaw o tilawi ko no, bag-o na ko ning putahe, ganado da. Pero pasakite ang cook, tuan na kag itlog. Parisag buwad. Dalawa? Pero imo ng panggaon ng cook, alami as luto. Makaingon lagi ka. Sige, luto pa. Parehara sa na, diri sa buluhaton sa Ginoo. So, kung ikaw, nag-ampo ka, malipayon ang pastor, nagmalampuson ang buluhaton, benefited tanan. Di ba? Ang reason nga nung nagpa-pray siya, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Verse 20, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Dapat lang iwali yun nga kanabitong with force ang pulong sa Ginoo. Nanginahanglang prayer. Kay bisag unsaon pa nato singgit-singgit dias pulong sa Ginoo, mahimo lang gyapon na siya way kapuslanan kung walay gahom. Di ba? Mas makadot pa tong ingnon na diri. Ingon sa Bible, for which I am ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Mao ni giingon ni Apostle Paul. Yan ay power. Mas makadot pa na. Pero sa tinuod lang magduka gyud mo ging arong orasa. Di ba no? Ingon ang Bible, magbinutan gyud ta ato gyud hinumduman nga kanang ang pastor naglabor gyud na siya. Wal ang anak ha, naglabor. Pinting laaya pod. No, una tingali ko makatug. We need your prayers. Pastor Joel needs your prayers. So imagine na lang na kung kamong tanan mag-pray mo para niya. Utterance. Nindot ang mga itudlo, nindot mga wali. Last verse. 2 Thessalonians 3:1. Sige mo sa Bible. Finally, brethren, pray for us. Unsay reason?
that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Para di mapugnan ang pulong sa Ginoo. Mao na pag ang usa ka Kristohanon, membro ka sa simbahan, prayerful ka, masudlan jud ka sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Mao man nagipasabot nga makalusot-lusot ang pulong sa Ginoo, makaabot sa kasing-kasing sa mga Kristohanon. And I believe nga ang katong malutsan, katong masudlan sa pulong sa Ginoo are those believers who are praying for their pastor. Pasabot, nag-ampo ka, naginahanglan ka og pagtudlo. Amen? When was the last time? Ayun lang mong tugan. Ayun mo, akali, pangutana lang ni ako ba? No, di na ninyo kinahanglan tubagon, kay basig maglison mong tubag. When was the last time nga imong gipray ang imong pastor? Nga dili kadaot ha. Gipray nimo sa iyang kaayuhan. When was the last time? When was the last time nagpray ka og wisdom para sa imong pastor? Nagpray ka og strength to continue. Nagpray ka og knowledge. Nagpray ka og understanding. Nagpray ka og safety sa iyang mga lakaw. When was the last time? Ang nindot na kung apil gyud siya kada adlaw. Is it hard to mention? Malisod lang ning pag-ampo sa pastor, no? Kung wadyo kay ampo-ampo. Lisura pa na, no? Tagsar mo kumampo, eh. Usay kay makalimot kag pray sa pagkaon. Nga di na magyununtan na masipyat. So kanang Kristohanon nga makaampo siya 3 times a day, wa pa nakaampo. Kay sa pagkaon naman na, Lord, thank you for the food. In Jesus' name, amen. Kay usahay gani, nakahungit ka o nakakahinumdum. Nag-ungot ang kutsara, ampo ka, sorry. Ay, gidayon. Iwa pa ka nagpasalamat. Nakasuway na mo nga, sa imong kagutom ba? Gutom na kay kanya, kapoy kayo ba? Yan ang pagkaon, diretso na, hoy, mapanta ka ampo. Oh. Ayaw, ginumog pamakak, nakasuway magani ko. Nagkapoy kayo niya, gutom na kayo sa tanan ba? Oh, pero muhunong jud kaoy ayaw tunla. Lord, sorry, nasud. Pasalamat gyud tagyot. Di ba? Pero dili lang kay sa pagkaon, oy. Pray intentionally. Pray intentionally. Di ba? It doesn't necessary nga taas. Magampo ka para sa imong pastor o sa kauras, grabe pug ka. Unsa naman ang prayer o sa kauras nimong ampo sa imong pastor? imo na lang gimaldisyon. Di ba? I-mention, Lord, because it will help you to remember nga naa kay pastor lagi. Importante kayo na kay sa panahon nga malipayon ka, tawag tang pastor. Para sa panahon nga na problema ka, magpatambag ta ni pastor. Dali ra. On, kabantay mo na. Kay pag ang pastor baya mo'y muhatag na og counsel, kuan baya na siya. Kana bitong naagi kapuslanan. Tay pa ni agree mo na, mugwa mo ni agree oy. Naagi kapuslanan gyud. Because we do not counsel, we do not give advice outside of this book. Iyag yun si Ginoo niya. Samtang mag-counsel ko, samtang mag-counsel ko, nagsigi kog ampo, Lord, tagay kog wisdom. Help me to understand sa iyang situation. Kay para ang akong ihatag nga tubag sa iya ha, dili gikan ako. Gikan ako, ang ato kay, palitan, giaway ko sa akong kuan pastor, oy, akong bana, maldito kay akong bana pastor, o sa may tambag dayon ana mga unbelieving nga mga silingan,
Ha? Unsay kwan? Di ba bawsi? Bawsi na. Oh. Mura nakatunong ba? Kay bawsi may kaso na. Basta abusaran na. Dagan din ka sa panimalos oy. Oh. Nya lahi maning man of God kay adto magyuta ang atong focus is kana mang maayos, peace. Oh. Mo na importante kayo nga i-pray gyud ang mga pastor. So will you promise to pray for your pastor before you sleep, when you wake up? Sure? Siguro ha? Siguro kay basig promise ran eh. Na? Siguro ma-feel ba yan na namo nga daghan nag-pray? Ako ma-feel na ko sa diyang muwali ko nga daghan nag-pray dito sa among simbahan. Ma-feel na ko kay pulong biya ni sa Ginoo. Di ba? Nya kita kay ba biya tatanan nga sa dihang nagsugod pa ka og kanang tuon bisag unsa pay profession nimo when it comes to the Bible mo atubag ka sa mga tao inig-ana nimo blanco. Bisag unsa pay nahuman doktor ka, abogado ka, engineer ka, wa gyud nay kapuslanan sa pulpito. Pag abot sa Bible, basa ka, wa kay mensahe. Kay ang mensahe iyas Ginoo. Itugya niya sa taong angayan. Oh. Nya mga pastor, angayan na magyud na kay gipili na gud nas Ginoo but we need prayers. So that is the believer's duty to their pastor. Unya mo duty mo ani? Okay, sa akong na bantayan sa message kaganina buntag ni duty ba gyud inyong pastor. So, inyo na sad ni, inyo ning chance to shine in the eyes of the Lord. Mo duty ba mo ani? Mo duty mo aning mo respeto ka sa iyang leadership? Mo duty ka ani nga mo support ka sa iyang labor? Nagkahinayang amen lagi. Mo duty ka ani nga mo ampo ka para sa iyahang kusog? Praise the Lord. So maoro gyud na ang atong i-maintain sa atong kinabuhi para nindot ang dagan sa panalangin. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this afternoon. Thank you for the message that you have given to each and every one. I know, dear Lord, sayon ra paminawon pero naagyoy portion nga lisod buhaton. Pero kung mahimo lag yung willing ang tanan, I know, Lord, that you will be the one to make things happen. So please, bless your people in this church. Tabangi sila, Lord, nga mahimo silang honest sa imong buluhaton. Nga kung mahimo na gyud silang honest diha nimo, Lord, dili gyud lisod nga mahimo silang honest sa imong tao nga gipili nimo para maoy magdumala, mag-lead sa imong mga katawhan. I pray, dear God, that you will allow your people in this church to be blessed. And in order for them to be blessed, kinahanglan nga they need to work with the man that you have chosen to guide them and to lead them sa buluhaton. I pray, dear Lord, that in this invitation, you may bless each and everyone to kneel down and to pray, to thank you, to honor you, or maybe to ask help from you na mabuhat yun nila ang ilang angay buhaton isip usa ka membro sa simbahan. Salamat kay Lord once again. May this invitation give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gipanalaginan ka.